Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa bala ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Ako, panalo si Senator Bato de la Rosa. Kinampihan yata siya ni Senator Chis Escudero dahil marami ang gustong ipa-inhibit itong si Senator Bato de la Rosa, Senator Ruben Padilla, Senator Amy Marcos at iilang pang mga pinipilaban ng mga senador at ibang camping senador ni VP Sara, dapat daw mag-inhibit sila sa impeachment case ni VP Sara. Itong si Lele de Lima, ang sabi pa ni Lele de Lima, kabibigay, itong sabi niya, de Lima nanawagan ng inhibition ni na Amy Robin sa impeachment. Sabi ni de Lima ba, given their statements on and off Senate, and now they're being seen with VP Sara in Malaysia, referring to her as the next president, they're two senator judges, Amy and Robin Hood, ought to consider inhibition from the impeachment trial. Yan. Pati din si Franz Castro. Gusto ni Franz Castro na si Padilla at saka si Marcos mag-inhibit, pati si Bato. Sabi ni Castro, kasi kahit siguro tawasan mo yung mga yan, supporter pa rin ng mga Duterte. Kaya dapat mag-inhibit sila bilang senator judges sa trial. Uy, grabe naman sila. 'Di ba? Pero ito ang sagot ni ni Chis Escudero. Pakinggan natin ang sagot ni Chis Escudero ha, para masupalpal itong mga feeling may alam, feeling hawak nila ang gobyerno at ang batas. Buti pa si Cheese, no? Talagang i-explain niya yung confusion ng mga tao. Lalo na kung may mga magre-react, magsasabi na ganito, ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Sabi nga ni Cheese, yung mga prosecutors niya sa House prosecutors, puro na lang interview dito, interview dan. Gusto ko sagutin nila yung sa Senado, pero hindi pa rin sila sumasagot. 'Di ba? O ito ang sagot ni Chis Escudero tungkol sa inhibition, ipa-inhibit itong mga Duterte na mga supporters, mga senador. Kasi nga takot kayo. Kasi madaming senador na susuporta sa mga Duterte. Konti lang yung mga hindi sumuporta kay Duterte. Halata naman. Oy. Natakot sila kasi alam nilang mababasura ang impeachment case ni VP Sara. For example, pa-inhibit nila yung mga iilang senador. Pwede ba yun sa konstitusyon? Ito lang yung number of senator judges ang pwedeng mag-vote na i-impeach ba si VP Sara o hindi. Diba? O sa paparating na 20th Congress, sino ba doon ang papasok na medyo alam natin na mag-yes sa impeachment ni Sara? Di ba? Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Yun lang ramdam ko, kabibig ha. So ito na ang sagot ni Chis Escudero. Nako, so palpala naman sila. Yung mga walang alam. Buti pa si Chis, no? At least si Chis Escudero, no? Talagang in-explain niya sa ating lahat. Ito ang sabi ni Chis Escudero. Chis, go. Ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Voluntary pala. 'Di ba? Hindi yung ikaw yung tawag dito? Ikaw yung magsasabi na mag-inhibit ka. Kailangan ka mag-inhibit kasi Duterte supporter ka. Ang she's i-inhibit mo ito. Hindi voluntary, depende pala sa senador. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sino mang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. It will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? Nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yun pala, kabibig. So naintindihan nyo na.
Hindi yung pwede kang mag-point out, o Bato, inhibit ka ha, Aimee, inhibit ka. Robin Padilla, inhibit ka ha. Hindi ganon. O, again ha, para maintindihan natin kasi yung iba, kung ano-ano ang nasa isip, kung ano-ano ang nasa utak na, ay, kailangan talaga ganito kasi ito, again, Jesus Escudero, isampal mo nga kadilima ni Franz Castro. Ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. It will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E di nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. So kung gusto mo matanggal o mag-complain ka sa ethics, kung gusto mo matanggal si Bato, Robin naman sila, no? Pakapala na lang pala. They should act as senator judges because they decide on the impeachment. Evidences is very important to determine if the VP is guilty or not. Evidences. Ang problema kung ebidensya ay kulang-kulang. Diba? Sabi dito, kaya nga, ang impeachment is politically yan. Diba? Magaling talagang magsalita si Chis Escudero na iintindihan natin. Pag sila pina-inhibit kung ang mga Duterte, pero kapag sa kanila papabor, okay lang. Nako. So yun mga kabibig. Kasi ang balita dito mga kabibig, ito pagpa-inhibit sa pro-Duterte senator judges, pinagplanuhan na pala. Pinagplanuhan na magboto daw ko no. Ito ha. Basahin ko to. Hindi isinasantabi ng prosecution team ng mababang kapulungan ng Kongreso na ipa-inhibit ang mga senator judge na hayagang sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, lalo na kapag tumawid ang impeachment trial sa UNESCO. Nakakatawa, no? Yung mga supporters ng BP Sara pinapa-inhibit. Yung mga hindi supporters ng BP Sara, hindi pwedeng mag-inhibit. So it means halata talaga na gusto na ma-impeach si BP Sara. Nakakatawa talaga. Sa panayam kay Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan, na isa sa mga 11 prosecutors ng Kamara sa impeachment trial laban kay Duterte, sa ngayon ay hindi pa pinag-uusapan ng mga ito ang pagpapa-inhibit sa mga pro-Duterte senator judges. Sabi niya, siguro ang 20th Congress na yan pag-uusapan. Yan ay isa sa pag-aaralan ng prosecution panel kung ano ang magiging hakbang. Diba? Nakakatawa talaga. Itong si Bongo, Senator Annie Marcos, Bato de la Rosa, Robin Padilla, yan daw ang dapat nilang i-inhibit. Sumagot naman si BP Sara. Kung i-inhibit nyo ang mga Duterte supporters, bakit pwede ding i-inhibit si Risa Hontiveros at iba pang anti-Duterte. Ito ang sagot. So paano yung puro na lang inhibit? So, the end of the day, walang mangyaring impeachment. So, ito ang sagot ni VP Sara. Sa gustong ipa-inhibit si Bato, ito na. Hindi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Hontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain,
ang pamilyang Duterte. So kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Correct, di ba? Buti pa si VP Sara marunong makaintindi. Di ba? Hindi katulad ng iba na merong na merong hidden agenda talaga. Nako. Ito ang komento ng ating mga netizen hinggil dito. Ito, ha. Buti pa si VP Sara may alam sa batas. Yung ibang putak ng puntak para lang makaputak. gusto na lang ng iba ang kalinawan, pero bakit ang hirap mong saguting, ma'am? At sila pa ngayon ang nindigan para malinaw ang lahat. Sila pa yung pa-inhibitin mo. Power talagang halata, hindi mo naintindihan. Hindi naintindihan ni ate kung ano ang sagot ni VP Sara tungkol sa inhibit na yan. Ito kasi yan. May mga tao na gustong ipa-inhibit sina Bato de la Rosa, Amy Marcos, Ruben Padilla at Bongo. Kasi halata daw na mga pro-Duterte. Sabi ni VP Sara, kung ganon, i-inhibit din natin itong si Risa. Kasi hayagan namang sinasabi niya na gusto niyang gibain ang mga Duterte. To be fair. Pero sabi ni VP Sara, hindi ganon ang proseso. It's either agree or disagree or for impeachment ka or not for impeachment. So depende na sa mga senador kung ano ang kanilang madiscover along the way sa impeachment. Ay nako, hirap. So, yun mga kabibig, sabi nila, talaga ba na sinabi ni Risa Hontiveros? Yung sinabi ni VP Sara, knowing VP Sara, VP Sara daw ay fake news? Hala talaga ba? O sige, pakinggan nyo ito ha. Itong sinabi ni Risa Hontiveros. Inhibit na ba? Problema, so pakinggan din natin si Madam Risa. Anong sinabi niya ito? At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Wala present danger. So kung ipa-inhibit mo sila Ruben Padilla, dapat yun doon sila mag-inhibit kasi through her statement, kilala mo na anong sinasabi niya, di ba? Danger daw ang mga Duterte. Ang question ko lang ba, si Risa Hontiveros every now and then ba? Pag may speech no, dapat may kudigo. Di ba? A Duterte comeback is very possible, but the majority of Filipino don't look at it as a threat. The real threat is the NPA and the corrupt leaders. Oh. Guilt is personal, and Risa answered, yes, it's personal. Saba Risa, oy, hadlok lang ka, kay di ka kadaog. Diba? Bakit may copy siya every time ang magsalita ay ewan ko. Ewan ko talaga kung bakit may kopya si Risa Hontiveros. Hindi siya pwedeng magsalita na walang kopya, na straightforward talaga siya magsalita and explain something, di ba? Dapat lang matakot kayo kay VP Sara dahil magiging president siya sa Pilipinas. Danger ba ang mga Duterte? Ikaw ang dangerous, di ba? Dapat pati ikaw imbestigahan ang mga fans na ginagamit mo. Nakatawa. Di ka nga nagbago, Risa. You can't be trusted. Oh. Danger to what po, madam? Threat sa inyo dahil she's strong opponent nyo po ba? Di kabisado ang talumpati o niya, tirahon ang isang abogada si VP Sara. Ang laki ng problema nito kay Sara, no? Ano kayang problema? Wag na wag mong gamitin as satang ating or kabuuhan. Please lang, Risa. Kasi ikaw lang ang may alam. You will never win again. Nako!
Paano yan? May mga banta na ang mga netizen na hindi ka mananalo. Last term mo na yan. Hala, laki talaga ng inggit ito kay Sara. Wala, 0 votes ka na. Kaula po, uy, ambisyo sa ti Ateng. Ito yung talak ng talak pero di na makapagsalita nang walang binabasa. Uy, grabe naman kayo kay Riza Hontiveros. Well, ganun talaga na-observe ng mga tao. Lalo na yung yung Senate hearing, yung nag-convene ang mga senador as senator judges, yung parang nagsagutan ba sila o nag-point of order si Senator Amy Marcos. Talagang na-obserba ng mga tao na yung PA, assistant ni Riza Hontiveros ay same lang yung bibig na binibigas habang si Riza ay nagsasalita and she keeps on reading what is in the index card. So, ang mga tao doon na parang na-open up ang kanilang mga mata. Hala, so hindi galing sa kanya yung mga statement niya. Yun ang mga sinasabi ng mga tao, ha. So, grabe talaga ang mga tao mag-obserba. Wala ka nang magagawa, Arisa. Panalo na si VP. Ito lang ang senador na hindi ginagawa ang trabaho, palibasa. Puro basa na lang sa index card. Itong babae na ito, hindi tumitigil sa kakakuda. Ang laki ng binayad ng mga tao sa iyo, index card ka lang pala. Hala. Tumigil ka nga at kang ma-impeach si VP. Well, ang daming atat na ma-impeach si VP Sara, mga kabibi. Very obvious naman kung ano ang point nila, di ba? Sabi nga ni Amy Marcos na gusto nyo kasi na hindi na makatakbo si VP Sara sa 2028. Kaya atat na atat kayo. Hay kabibig, ito pala yung 16 lawyers pala. Hala, my goodness, ang daming lawyers ni VP Sara. 16 na abogado ang hahawak sa depensa ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Senado. Kabilang sa kanyang legal team ay ang mga abogado mula sa Fortuna Vasa and Salazar Law Firm at ilang dating nakapagsalita ng Vice Presidente. Ayon sa dokumentong mula ka impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, na ipadala na rin ng impeachment court ang writ of summons sa kampo ng Duterte. Kapag natanggap ito, may 10 araw siyang palugit para sagutin ang mga articles of impeachment. So grabe, ipakita ko sa inyo kabibigan, ang listahan. Ito po yung listahan ng mga lawyer, defense lawyer. 16, ang dami. Iba si VP Sara. 16 na mga lawyers, ang dami. Fortun Narvasa II, Sheila Season, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batumbacal, Justin Nicole Golor, Lindon Miguel Baquel, David Ronel Gola the 7th, Maricelina Golda Fortun, Lane Rado, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Poa, si Mr. Poa, Reynold Monsayak, Mark Venluan, and Ralph Buduta. Wala, ang daming legal team. Yung iba, sabi nga, yung iba takot. Takot na. Sabi pa ng iba, kakayanin kaya ng House Prosecutors yung legal team ni VP Sara. Kaya nila pinaano daw si Pangulo Duterte sa ICC kasi takot din sila kay Duterte kung makaupo bilang legal team ni VP Sara. Hala! Pwede din mga kabibig, di ba? Pwede yung plano nila gano'n. Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen tungkol sa 16. Ito, daming pera, ha? Of course, mayaman ang asawa ni VP Sara. Sa pangalan pa lang, wala na. Di ba? So, yun mga kabibig. Takot na ba sila? Grabe, as in na-shock ako sa It's Mr. Fortune again. Walang mga bearing, ilang paso yan ni Congressman Luistro pa lang. Wow, bilib na bilib ka Luistro. Ito sabi. Si Luistro iba. Kakainin niya ang Luistro kay Attorney Fortune. Galing ni Luistro. Mapanalo niya ang kaso. Edi kayo. She has thousands of volunteer lawyers. Oh, goodness. Congrats, VP Sara. Panalo ka na.
Yun ang mga komento ng ating mga netizens. So, mga kabibig, ano ang inyong komento? Ito ang latest lebag-lebag natin na talagang sinampal ng Chis Escudero, yung mga feeling, nagmamagaling tungkol sa gustong ipa-inhibit itong mga ilang senador na sabi nila ay mga pro-Duterte. Sabi ni BP Sara, pati si Risa inhibit din, halata namang gusto niyang sabihin na ayos mga Duterte, sinabi nga ng threat, danger, hala. Yun ang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.